Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong gabi ng Monday. At grabe, ang dami na naman nating news ngayon, mga loads, no? So syempre bago ang lahat, alam nyo na, sana palike ng ating video. Libre lang po ang mag-like, palambing naman po sa inyo. At syempre subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. At check nyo ang ating notification bell, okay? So mag-start na tayo mga idol. So ito yung ating crypto bubble. So ngayong oras na to medyo nakaka-recover yung market. Pero sa day natin medyo negative pa rin, no? So yung rave medyo umangat siya, no? Pero meron tayong malupit na token ngayon. Mga idol na nag-collapse, mga lodi. Mamaya titingnan natin, meron tayong balita doon. So, news na muna tayo. Punta na muna tayo sa ating geopolitical, mga idol, bago tayo mag-crypto. Next 24 hours will be the worst in history. Grabe, mga lods, no? Next 24 hours will be the worst in history. Oh my goodness. The US-Iran peace deal has officially failed. This is no longer a macroeconomic pressure. This is the exact geopolitical trigger that completely changes the rules of the game. Smart money is already moving into cash. Nako, hindi ba sila lumilipat sa crypto o sa gold? Talagang payat ba talaga napupunta yan? This is not profit taking. This is preparation for a systemic breakdown, kasi in-expect nila mga lodi talagang magda-drop ngayon. Magkakaroon tayo ng pagbagsak. Ayun yung sinasabi nila. Lalo na ngayong week, magiging volatile tayo ngayon, mga idol. Sabi nila yun, stock and metals equals dump. Sabi dito, yung mga stocks daw. Tapos yung metals, alam nyo na yan, gold, silver, copper, at kung anik-anik pa. Crypto din, mga idol, magda-dump daw. Dollar daw, loss of stability. Oil, insanely volatile repricing. Ganun daw yung mangyayari ngayon. There are only 3 outcomes now. Soft, resumption of back-channel negotiations, cooling tensions, stabilizations, and after the shock. Ito raw yun. Stabilization after the shock, sabi rito. Ayun yung soft na pwede mangyari. Kumbaga, less hurt. In between, yung medyo, medyo medium ang tama. In between, no progress, rising tensions, the market pricing in prolonged conflict risk. Ito na yung pinaka-hard na pwede mangyari, mga idol. Sabi dito, rapid deterioration of the situation. Repricing of oil and global stability within hours. This is the zone of maximum danger. Grabe. Geopolitical risk is stacking on top of an already fragile financial system. Reactions will not be local. They will be chain reactions, no? Siguro dito na yung mga talagang mapafad, ma-shake out o kung ano man. Bonds aggressive sell-off, so marami raw magbebenta, mga idol, ng bonds. Yields sharp spike daw, mga idol. Liquidity tightening that suffocates markets. When geopolitical collides with financial instability, capital does not rotate. It panics into safe asset. Ano ba yung mga safe asset, mga idol? Pero sabi niya rito, lahat 'di ba? Maski gold, silver, ano ba yung mga safe asset, mga idol? 'Di ba? Risk asset do not just dip, they collapse. So ano ba yung mga risk asset? Alam niyo na yung risk asset. Nabibilang sa risk asset, syempre yung crypto, mga idol, no? Ayun sinasabi diyan. If the market starts a pricing in duration of conflict instead of a short-term shock, the consequences will be irreversible. So hindi mahirap daw ibalik o hindi na mababalik. Inflation expectations will rise. Central banks will be trapped. Government support measure will come too late. We are on the edge not just of a pullback, but of a full regime shift in the market. This sounds scary, but I will keep you updated on everything. Okay na. Ito, mga idol So, ito kapag nangyari mga ganito, for me, ang mangyayari dyan is print ng money. Ganun yung magiging mangyayari. So, which is good yun for short term, no? Pero bad yun for long term. Mga idol, pag ganito yung nangyari, for sure, magpiprint ng money ang Fed at magpapump ng maraming pera sa market. Kaya magliliparan niya mga yan. Ganun yun sa akin. Sa tingin ko lang, mga idol, no?
Pero parang sa kanya kasi sa sinabi niya rito, for me, medyo exaggerated mga idol. At syempre, alam nyo naman, once na ini-expect ng mga tao na babagsak yung market, no, usually kabaliktaran yung nangyayari mga idol, no. Si market maker talagang kapag mas maraming naniniwala na babagsak, sasaktan ka niyan mga idol, biglang lilipad diyan, magugulat ka. Di ba? Lahat ng mga nag-short, nako, kirig durug lahat mga idol, kasi mas marami mag-short if ever na ganun. 'Di ba? So mas malaking pera 'yon pag kinuha nila 'yon, 'di ba? Hindi yung in-expect nila na lilipad, 'di ba? So si market maker ko kontra 'yan. Hangga't maaari kakainin niya lahat 'yan. 'Di ba? So umpisa pa lang 'yan ha. Ito pa. Donald Trump just stunned the world. Suddenly, oil and gas tankers want to rush to the US to fill up on energy. Look at the Gulf of America. So parang ang sinasabi dito mga idol, dahil sa nangyayari ngayon, nagmamadali o nag-uunahan o na parang divisorya na ang bentahan, no, sa US ng oil mga lodi, dahil nag-uunahan silang bumili ng oil sa US. It's almost like 47 had a plan this entire time. Kilala niyo naman si 47, si POTUS, si Donald Trump, siya yun. No, si 47. Boats are sailing up, heading to our country. Big, beautiful tankers. We're loading them up with oil, gas, and everything else. Okay? So, nagtagumpay ba yung plano ni Trump, mga idol? Naguluhin ng mundo para sa kanila bumili ng oil ang mga bansa? Pwede, mga lamang. Ganun ang nangyayari ngayon, mga idol. Ayun ang strategy niya. Dahil kung walang gulo, naku, walang bibili sa atin ng langis. Guluhin natin yung mismong oil world, oil world, no? Lahat ng supply ng oil guluhin natin para tayo lang yung parang okay bilahan. So para sa atin bumili, okay? So grabe si Trump, no? Discarding demonyo. Grabe, no? Grabe yan. So ito. Strait of Hormuz is still a total mess, mga lodi, no? Iran rushed to the mine o to mine the waterway early this year. But did it in total panic. No GPS, no maps, no records, mga idol, yung mga mines na nilagay nila dyan. No, mines were just dumped overboard, no? Wala man lang silang GPS dyan, paano nila matatrack or something, no? Walang mapa, walang record. Now, strong currents are drifting them around unpredictably, no, turning the strait into a floating hazard zone. Kasi nga dahil nilagay lang nila yon, once na may tumama diyan mga lodi, sabog yan mga idol. Yan pinapakita, oh, di ba? Even Iranian tankers can't easily pass. Isipin niyo pati mismo yung mga Iran, kung sino yung naglagay niyan, hindi rin nila alam kung saan, kung paano nila kukunin yan, mga yan, okay? Anong resulta? 20% of the world's oil supply remain trapped behind a barrier Iran built and can't clean up, no? So hindi nila malinis, hindi nila magawa ng paraan, kahit sila hindi makadaan, hindi nila alam kung saan yung mga nilagay na nilang mines. So US na yung babakbak diyan, mga idol, no? Okay. So kaya papunta na diyan yung US, mga idol, ayan, no? No? So papunta na sila diyan. Parang yun yung pinapakita diyan. No? Sila yung maglilinis niyan at ngayon nandiyan na sila, mga idol, wala mo nang dadaan. Ganun yata yung nangyayari ngayon. Inarangan muna nila, wala muna dahil lilinisin muna nila yung mines. Parang ganun yung ginagawa ng US ngayon. Okay, so punta na tayo sa ating crypto, pero eto muna, mga idol. Ito yung isa sa mga reason kung bakit sa tingin ko wag sanang mabate, no? Knock on wood. Yung BitGet medyo hindi naman ganun kaano sa Pilipinas, mga idol, no? BitGet Wallet announced the rollout of QR-based payments feature across the APAC region that allows users to pay offline locally using a self-custodial wallet, mga idol, no? So sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga lodi, andyan yung link natin ng BitGet, no? Sa baba ng description, mga idol. Check nyo yung mga link dyan. Okay? So ito na tayo. Ito na yung sinasabi ko, mga lodi. Punta ngayon tayo dito. Asan na yun? Polkadot. Nakita nyo ba yan? Mga idol, refresh natin. Baka bumalik na medyo naging okay na ba? Pero grabe yung 24 hours niyan, mga lods, no? From 74 pesos, bumagsak siya ng 70 pesos. Halos, ilang percent ba yun? Basta may, ito, tingnan natin. Dito na, mga lodi. Polkadot hit by exploit as attacker dump
O dumps 1 billion Polkadot, mga idol, no? Polkadot has suffered a major exploit after 1 billion Polkadot token were minted unexpectedly. Blockchain security firms PackShield flagged the abnormal minting activity. The attackers quickly dumped the entire amount in a single transaction. Grabe, isang bigayan lang, mga idol, no? According to Lock On Chain, the sale fetched around 108 Ethereum, roughly valued $237,000, mga idol, no? So kaya kung titignan niyo yung Polkadot, biglang nag-drop yan, mga lodi, no? Kanina, at maraming na-liquidate yan, mga idol, kanina. So ito na tayo, grabe to. Senator Loomis calls for Clarity Act to welcome crypto industry home. Kasi alam nyo, mga idol, may mga nagpo-post, hindi lang tayo sure, pero may mga rumored kasi na kumbaga done deal na yon, done deal na yung Clarity Act eh. Hindi pa lang ina-announce. No, done deal na. US Senator Cynthia Loomis has called for integrating digital asset into a clear regulatory framework. She said that the previous administration pushed the industry away from the US. Loomis now wants to bring crypto firms back with defined rules, no? She highlighted the Clarity Acts as key to achieving this shift, mga idol, no? So kasi kung titignan niyo yung mga nakaraang news natin at yung mga post ni Brian Armstrong, siya lang naman yung pumipigil dyan, mga lodi, no? At ngayon, pinupush niya na maipasa na yung Clarity Act. So, goods na goods yan, mga lods. Sabi nga nila, done deal na daw yan eh. Ito naman, good news naman to para sa Chainlink community. The world's largest financial institutions now rely on Chainlink, sabi rito. With majority market share in the decentralized Oracle sector, Chainlink's products have become the bridge between some of the world's largest financial institutions and the blockchain world. This includes the US Department of Commerce, Tradeweb, Intercontinental Exchange, at SP Global Ratings pala, and many more, mga lodi. So, ibig sabihin, good news yan para sa Chainlink, mga idol, no? At eto naman, good news naman to sa Bitcoin. JP Morgan Chase will now accept Bitcoin as collateral from worthless. Kasi syempre, inaasar nga nila yung Bitcoin dati. Worthless daw yun. Laro kwenta yun. From worthless to bank-grade collateral. You are not bullish enough. Sabi rito, mga lods, no? At eto na nga ang sinasabing lang. Ayan, no? Kumbaga, ito raw yung trend line, no? Bitcoin is at massive trend line support. Last time when this happened, BTC pumped 800%. So, last time daw na gumanito yan, tumama sa kanyang trend line, umakit siya ng 800%, no? Ito yan, mga lodi, noong 2021, okay, to 2022. Grabe, 800% daw yan, o 1,000 plus pa nga eh. 'Di ba? So, ngayon, nandito daw tayo sa trend line na to, mga lods. At ano daw ang ini-expect natin, mga idol, no? Siyempre, kung magkakatotoo yan, o susunod tayo dyan, magra-rhyme yung ating chart dyan, history-wise, 800% ang inaasahan, mga lods. At eto naman, eto mga lodi, tunay ito, mga idol, no? Maraming FUD ngayon sa XRP, no? At maraming nasi-shakeout ngayon, di ko sila masisisi, mga idol. XRP FUD spikes to 2-year high, mga idol. Fear around XRP has reached its third highest level in the past 2 years. Sentiment reports, mga loads. The surge is bearish. The surge in bearish sentiment follows a steep 63% price drop over 9 months. Okay, pero dito kasi, mga loads, sa 9 months na yan, hindi lang naman puro negative, halos ang dami nga nating positive news eh. Pero kaya lang kasi tumitingin yung iba hindi sa mga magagandang balita, hindi sa future. Tinitingnan nila yung mismong price ng present, mga loads, no? So ako, hindi ako ganun. So bahala sila dyan. Retail investors appear to be stepping away. Imagine, stepping away as confidence weakens. Historically, such extreme negativity has preceded relief rallies, mga loads, no? So historically, once na nangyayari na yung mga ganito, ang kasunod na niyan, rally na pataas, mga idol. So, kayong bahala, pero po, para sa akin, kasi hindi ako tumitingin sa chart o sa price, tumitingin tayo sa mga partnership, sa adoption, at kung ano yung mga good news
no, na nakakamit ng XRP. So napakaganda ng para sa akin kaya hindi ako magpapa-shake out pag sa ganyan. Okay? At ito mga lodi, yung self-proclaimed billionaire na ito. Ayan, kalimutan ko yung pangalan nito. Pero sikat to mga lodi, no? Self-proclaimed billionaire. Sabi niya, banking official, 30 to 45 days for XRP to take over Ethereum. Wala siyang sinabing price mga idol. Pero ang sinabi niya rito, mati-take over daw ng XRP, yung Ethereum magiging number 2 daw, sunod sa Bitcoin. So, siya yan, no? Maraming natatawa sa kanya, marami rin namang naniniwala sa kanya. Pero kung ako tatanungin, syempre, ang ganda ng sinasabi niya, pero hindi pa siguro 30 to 45 days. Medyo hindi siya masyadong makatotohanan. Pero kung mangyari man yan, edi goods. Pero huwag kayong umasa sa ganyan, mga idol, no? Pero kasi, syempre, isipin ng iba, billionaire yan eh. Hindi naman magsasalita ng ganito ganyan lang yan kung wala yung basihan. Eh, ganun talaga. Malay nyo, ang basihan niya, nanga-hype siya. Hindi natin alam, di ba? So, kayo nang bahala dyan. XRP leads all ETP inflows last week as global demand rebounds, mga idol, no? Ano ba ibig sabihin ng ETP? Funds, ano to product. Yung ETF kasi funds yun yung dulo nun. Di ba? So, product to, mga idol, no? Inflows, ETP inflows last week as a global demand rebound. So, tumaas siya. XRP tops weekly inflows with 120 million of 224 million total, outpacing Bitcoin's 107. While Ethereum Panso continued to see outflows, no? So, kung yung Bitcoin inflows pero nataasan pa rin siya ng XRP, yung Ethereum naman outflows, no, negative, mga idol. No, grabe, no. Siguro stress na ngayon yung mga miyahak ng Ethereum. Mga lodi, maraming community ang Ethereum, mga idol. Kung maraming community ang Bitcoin, kumbaga sa tingin ko parang parehas lang. No, halos dumami yung community ng Ethereum nung lumabas yung talagang bull market ng mga nakaraang bull, second ata hanggang third na cycle. Ang daming mga Ethereum community, mga idol, no. Syempre sa tingin ko mas marami pang Ethereum community kaysa XRP army, mga idol Pero ngayon talagang nakaka-stress ang galaw ng Ethereum, mga idol, no. So grabe. Parang ayan, tingnan natin sa 1 year. Sa 1 year, sa max natin. Grabe. Kung ikaw dito, mga lodi, ayan, ang tagal mo na, mga loads, no? Kung dito ka pa 2022, panalo ka pa ngayon, pero hindi kung dito, magsisisi ka na hindi ka nag-profit dito, mga loads, no? Pero kung bumili ka nung 2025, mga lodi, April din to, imagine April nag-umpisa umangat, tama, baka ganun na rin dito, mga lodi. Ito, ano ba to? April din ba to? October. April. Dito yung April niya naman, bumaba. Ayan. Ito. January, February, March, April din, mga lodi. Ayan, may mga history pala yung Ethereum na umangat ng April, No, at least alam natin, no? Tas ito naman, Ripple makes a huge prediction for stablecoin to hit 33 trillion in projected on-chain volume in 2026. Bitrue launches a limited time only staking at 8% APR flexible for RLUSD as well as USDT and USDC. So, pinredict ng Bitrue o ng Ripple, mga lodi, no, na 33 trillion, no? Pwedeng ma-hit, mga lods, ng stablecoin. Grabe yan, mga lodi. Ito rin naman, mga idol, no? Pwedeng ganito rin. Sabi dito, the next XRP bull market will be huge. XRP is currently trading inside the giant 9-year ascending triangle on the monthly chart. Since 2017, the script has remained the same. XRP hits the upper resistance, no? Gets rejected and retraced to find its floor at the rising trend line.
After the recent August 2025 rejection, I'm watching for a retest of the macro support between 0.75 to 0.80. So, ini-expect na niya, mga Lodi, na bababa pa ng mga nasa ganon, 0.7. No? Ayun yung magiging floor niya, mga idol, no? Ayun yung sinasabi dito, mga Lods, sobrang baba na kung mangyari, no? In my view, this zone represent the ultimate buy the dip. Opportunity before the triangle finally reaches its apex. When a 9-year consolidation finally breaks, the move is usually historic. Keep your eyes on the 0.75 and 0.80 level. Patience is the game. Ayan mga Lodi. So, ang angat daw niyan, baka umabot ng $8. Ganun yung nandito sa chart niya. Okay. Ripple Treasury officially lists SWIFT as a strategic partner in its product stock. Okay? So, partner na ng Ripple Treasury yung SWIFT, Matik, mga idol, dati parang pag nabanggit lang yung parang dati parang imposible pa, ayaw pa nilang payagan na magpa-partner yung Ripple tsaka SWIFT, di ba? So ngayon nandiyan na, no? Marami nang nangyayari, mga idol. Ripple Treasury Products Card directly names SWIFT as Ripple Treasury strategic partner. A strategic partnership with the leading banks, SWIFT, Refinitiv, and third-party solution vendors that came after Ripple acquired G Treasury, automatically becoming member of SWIFT Certified Partner Program. So ayun na nga. Tapos eto, alam niyo ba yung kay Bearable Guy, mga Lodi? So ito pala yun. Ito pala yung chart na yon, mga idol, no? Saktong-sakto, mga Lodi. Ito yung October 10, no? Bang. Ayan mga Lods, antindi niyan. Now, that's what you call riddle level technical analysis, mga Lodi. So, sabi dito, so we stay on the floor. Ayan, mga idol. So, check natin yung mga comment nyo, mga Lods. Bas tayo ngayon, mga idol, no? So, medyo maaga pa, mga ids. Agreed to, but si Peng Kalag, shoutout sa'yo, idol. Andrew Demes. Yun si Utol Andrew, mga Lodi. Ayan. Brad ko yan, mga idol. Kung parin dikit ko yan, mga Lods, no? Si Andrew. Disley. Ayan shoutout sa'yo. Idol, dapat lipat na lang sa disyerto ng Amerika ang Israel matapos na gera ng Israel sa Middle East. Total, malaki naman lupa ng United States. Sabi ni Miausi. Nako, marami magreklamo, mga idol. Jigs TV channel, mga idol, shoutout sa'yo. Si Oscar Pycoons. Ayan. Si Corona ko, nga Lods, nung bago ako sa crypto, Shiba lang at Tron hawak ko. Sayang lang at di ko na maintain. Sayang nga, idol, mga Lodi. Ang galing ng Ripple, paano kaya tayo makaka-invest sa Ripple mismo, idol? Tayo mo mag-XRP Ledger, mga Lods. Hindi ko alam Hindi ko rin alam, mga Lods Tanong natin kay Grok. Tanong nyo kay Grok. Tanong nga natin. Can we invest in Ripple? Can I invest in Ripple company? Ayan Ans me in Tagalog. Yes, yan siguro. Ito na. Ay, hindi daw Ayan Hindi mo pa direktang mabibili ang stock ng Ripple Company para sa karaniwang investor dahil ang Ripple Labs, ang kumpanya sa likod ng Ripple Network, ay private company pa rin hanggang ngayon, no? 2026. Hindi ito nakalista sa stock market tulad ng NYSE o yung New York Stock Exchange o Nasdaq. Kaya walang pampublikong Ripple stock na pwede mong bilhin sa regular na brokerage account. So ito nga lang, paano ka makaimbes sa Ripple? XRP. Ayun yun, ito ang pinakamadaling paraan. Pwede mong bilhin ang XRP. So yun na mga idol Alam nyo na, naka-invest na tayo dyan pag bumili ka ng XRP. Victor pala. Victor. Ayan si Victor nagtanggol.
Lugi ba ako sa Doge, kabibili ko lang ng 100k. Idol, alam mo, kung bibili ka ng 100k na isang token, hindi mo na kailangan tanongin sa ibang tao yan. Gagastos ka ng 100k, syempre dapat di-research mo yung bibilin mo o yung lalapagan mo ng 100k. Di ba? Syempre, kung ako meron akong Doge, no? Pero hindi naman 100k. 100k na ano ba yan? 100k pesos, 100k dollars, o 100k na token. Di ba? So, nasa iyo yan, idol. Victor nagtanggol. Si Pete Pelizardo, shoutout sa iyo, idol. Si Bibo, nilalaro na lang to ni Trump versus Iran. Paldo na sa war, paldo pa sa market, no? Paldo rin sa oil. Ganun yan, mga lodi. Kaya nga ang talino ni Trump eh. 'Di ba? Kaya lang ginamit niya sa kasamaan. Yung isang Sheng, si Edwin mga ba, shoutout sa iyo. Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Si Clavis, nag-epal kasi yung leader ng Israel sa negosasyon ng US at Iran. Kaya kaysa mabuksan ng maayos yung Strait of Hormuz, nag-aayawan pa pala, sorry. Yung US na nga yung mag-aalis ng mga mines na hindi maalis ng Iran, balak pa atakihin ng Iran yung US ship na mag-aalis ng mga mines. Oo nga ba't kaya ganun? Binantaan lang naman mga lodi, at sa tingin ko hindi naman yun gagawin. So dahil sa hacking na yan, pwedeng makompromise na yung mga balak ng China na ipadala sa Iran ng mga air defense turrets. Tama ka dyan mga idol. Baka nga bago natin narinig yung news na yan, nabili na ng US yung mga impormasyon na yan gamit ang crypto. Hindi natin alam. Boss Jeblo, good PM po. Shoutout po, always watching, at salamat po sa update. Ayan. So shoutout kay Pilabis Hindi ko malaman, ipaapurahin ko magbodega kasi baka mag-clarity act or mag-antay pa ng mas mababa. Kasi tapos na raw ang bull run, sabi ng iba. Kung tapos na ang bull run, mga lodi, ibig sabihin bear market na tayo. At saan ba pinakamagandang bumili? Sa bull run o sa bear market? Ganun lang naman yun Si Eman Velasco, ayan, shoutout sa iyo, idol, no? So, laging mag-aral, kumbaga mag-search mga lods bago kayo mag-invest, no? Okay? Jeremias De Gracia De Gracia nga. Shoutout sa iyo, si Bibo. Ito pangit sa Iran kasi nagdadamay. Ano na lang gagawin ng mga yan kapag meron na silang nuclear weapon? Tama ka dyan, no? Ba't kaya nila dinadamay mga tabing bansa, di ba? Boss Jeb, absent ka kahapon. Na-miss ka namin. Gabi lang ako absent, idol Luisito Carrion. Pero meron tayong update kahapon. No, na-miss ka namin. Salamat sa iyo sa pagbalita ng mga crypto news. Sana wala nang absent. Grabe ka naman. Ikaw naman, idol. Siyempre, hindi naman tayo ma-absent kahapon. Medyo nagiging busy rin tayo. May iba rin tayong ginagawa. Pero pinipilit natin. Kaya like mo yung video natin, Like mo yung video at subscribe ka. Click mo yung notification bell, okay? Si Robbie, Michael Paway, shoutout sa iyo. Si Andrew Salbelion, ayan, shoutout sa iyo. Si Ramil, Skylab, Rave ng asar lang, o nga, no? Nag-up and then nag-down. Ayan, si Stephen Andre, shoutout sa iyo. Si Careso, Joy Neil, ayan, ayan, shoutout sa iyo, Si Instantindera. Madam, medyo nahuli ka na. Dati ikaw yung first Ay, idol, always watching your videos. Pa-shoutout from Dubai. Ask ko lang, mas madali ba gamitin ang Tangem wallet? Nako, hindi kita ma-answer o masasagot. Idol, kasi ang gamit ko is Trezor, no? Gamit ko is Trezor Safe 5, mga lods, no? Wala akong Tangem. Gusto ko rin talaga mag-Tangem noon, kaya lang hindi available yung Tangem ring yun yung pinaka-cool Kaya pumunta ako dun mismo sa nila sa office. Kaya lang hindi pa available yung Tangem ring nun, kaya Trezor na lang binili natin. Si Carlo Bautista, shoutout sa iyo. Boss, dapat kumalma na si Trump. Abuso na pag inaatake niya yung utilities ng Iran o yung mga source of power nila, no? Power plant, water supply, electric supply. Hindi naman titigil military nila since may stockpile naman ng resources yan at generator. Mga citizens lang ng Iran magsasuffer sa ganung move.
Tapos ang threat ng Iran ay dadamay nila pati mga nasa labas ng region nila, Europe, nakakatakot na escalation niyan. Kahit malala sa mga malala sa mga portfolio natin. Tama ka diyan, idol. No? Mas naapektuhan tayo, no? Sobra rin tayo naapektuhan, mga lods. But sana kung sila na lang naapektuhan, no? Mr. Ad, shoutout sa iyo, si Kale, KID Official. Boss pa, laging update. Ayan, shoutout sa iyo. Ferdinand Sir, si Jerry Benaventura, God bless Iran, si Netanyahu ang demonyo. Di mo lang sinasabi mo. Pero opinion mo yan. Oy, bahala kayo dyan, kayo mag-away. Books, shoutout sa iyo, sa Elabila, si Mabel Sambales, si Daily Habit Basic, si Jermel Mangyon, si Alvin Benaventura, at si Santos Jandel. Ayan, yung mga Santos Jandel na naman champion natin. Grabe si Santos Jandel. Mukha talagang nakabantay refresh sa YouTube natin, mga idol. So, ayan So, shoutout sa lahat ng mga nag-comment. Kay paring Andrew, nag-comment si Andrew. Ito yung laging kasama ko sa inuman. Si Andrew Dimesa. Ayan, lagi kong kababata ko yan, mga idol. So, lagi kong kasama malasing. So, shoutout dyan. So, ayan, kita-kits tayo ulit, mga lods. Alam nyo na yan, everyday naman tayo di ba? Alam nyo naman yan. So, sana like nyo yung video natin, subscribe kayo. Okay, at syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung mga link dyan sa baba ng description natin. Okay, goods na goods, mga idol. So, yun lang. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to Cubs Gaming at subscribe to Jiblo. If you want to subscribe to me, it's in the link in the description. Also, I upload another video. punta tayo kay Clovis Gaming. Alright. So, kung gusto nyo mapanood yung mga ginagawa ni Boy WhatsApp, tsaka meron siya, binobo sa isa niya to, meron na siyang Yeah. meron na siyang, 5 hours ago, meron siya gumagawa niyan, mga idol. I mean, siya nag-animate, okay? Parang pinaglalaanan niya ng oras yan, frame by frame. Tapos, ayun yung gusto niyang trip mga idol no? So, subscribe kayo, panoorin nyo. Comment kayo, mga lods, tsaka like nyo rin yung video ni Boy WhatsApp. Okay lang ba, mga idol? No? So, ayan. Tapos, ano pa? Boy WhatsApp, ipopromote ka pa ba? Oh yeah, you can buy House of Leather. It's in the description too. You can get colors: brown, black, and red. Also, you need for wearing, and of course, thank God she's not here, but to beat your children.